Ang dambana ay isang banal na lugar kung saan may banal na nangyari tulad ng himala o aparisyon. Maaaring ito ay isang puok kung saan nakahimlay ang isang banal at may nakalagak na relikya. Maaaring ito ay dinadayo ng mga peregrino upang manalangin at magsimba. Ang simbahan ng Pateros ay isang dambanang pangdiocesis at parokya. Ngayon ay ang ika-15 anibersaryo ng pagkakadambana sa mahal na Pintakasi sa simbahan ng Pateros. Kaya't maganda kung tayo ay magbabalik tanaw sa mga pangyayari noon. Kaya halina, sama-sama nating pahapyawan ang nakaraan dito lamang sa Martang Pintakasi. Sa kinantagal-tagal na ng bayan ng Pateros, sa kinadami-dami na ng napagdaanan ng Pateros, biyayang maituturing natin ang mahirang ng ating parokya bilang dambanang pangdiocesis ni Santa Marta. Nakapagtataka dahil apakatagal bago makilala ang ating bayan bilang punla ng debosyon kay Santa Marta. Napakatagal bago makilala ang ating parokya bilang pinagmulan ng makasaysayang pagdedebosyon na ito. Isa ngang malaking biyaya ang itaas ang parokya bilang isang dambanang pangdiocesis. Ngunit papaano nga ba ang naging proseso nito? Siguro mga early 2000, year 2000, nai-open na po ito. Itong mga ganitong usapin na gawing dambana ang ating simbahan bilang dambana na nakapangalan kay Santa Marta. Nabigyang pansin ito mga 2007, 2008 nang tayo ay sumulat at nagpetisyon sa Lubhang Kagalang-galang Francisco San Diego upang gawing dambanang pangdiocesis ni Santa Marta ang ating parokya. Maraming hindi nakaintindi pagkat baka daw palitan si San Roque bilang patron ng simbahan. Merong nagsasabi na, ano ba ang gagawin? Hahatiin ba yung simbahan sa dalawa? Yung kaliwa ay kay Santa Marta, yung kanan ay kay San Roque. Ngunit sa mga formation na ginawa namin, katulong na pa natin noon yung grupo ng Poderes de Santa Marta, di ba? Sa mga formation at sa mga katikising na ginawa natin, naipaliwanag natin kung bakit magiging dambana at nararapat maging dambana ang ating parokya. So, sa tulong ng mga sulat, petisyon, kami po ay nangalap ng iba't iba pang petisyon mula sa iba't ibang deboto. Naalala ko noon, in-interview ko yung aking lola, yung mga tita ko, yung mga taga-aguho, mga matatanda ng bayan, upang maisulat kung paano, saan nagmula ang debosyon, bakit ito nagpapatuloy, at bakit naging deboto ang mga taga-Pateros. Gayon din yung mga petisyon galing sa taga-ibang bayan, sa Laguna, sa Rizal, yung mga dumadayo sa atin pagpistang bayan. Sa mga nakalap na sulat o liham na nilalaman ng mga deboto at sa pangunguna ng dating kura paroko na si Reverendo Padre Orlando Cantillon ay ganap na pinaburan ni Lubhang Kagalang-galang Francisco C. San Diego, Bishop Emeritus ng Diocese ng Pasig, ang petisyon noong ika-16 ng Disyembre taong 2008. Ganap naman na ipinroklama ang dekreto sa pagiging dambana noong ika-7 ng Pebrero taong 2009. Sa araw na iyan, ang simbahan ng Pateros ay pinangalanan na dambanang pangdiocesis ni Santa Marta, parokya ni San Roque.
hindi ko malilimutan itong petsyang ito. Kasi sa petsyang ito, tawag dito, nagkaisa ang ating bayan, nagkaisa ang mga deboto. Kumbaga parang natupad yung pangarap natin na makasama si Santa Marta sa lugar na pinagsisimbahan natin, sa lugar na pinupuntahan natin kahit hindi fiesta, sa lugar kung saan tayo nananalangin, sa lugar kung saan tayo binibinyagan, sa lugar kung saan tayo tumatanggap ng komunyon, na makasama din natin siya dito. At hindi lang siya nasa bahay, kundi kahit sinong deboto, kahit saan lugar manggaling, kahit anong oras at araw, maaari siyang dalawin dito sa ating dambana. Ito'y mahabang proseso dahil kinolekta lahat ng mga testimonya, lahat ng mga kwentong bayan, kwento ng mga deboto, kwento ng mga taong may debosyon kay Santa Marta. At ito yung naging daan upang naisakatuparan yung pagiging dambana ng parokya. Hindi ito gawa ng iisang tao lamang. Ito'y gawa ng mga deboto. Ito'y gawa ng mga pananalangin ng mga deboto. Ang role niya, hindi lamang sa mga pilgrims na dumadating, kung hindi yung pangangalaga din in terms of culture, of heritage, and social service, syempre. Hindi natin pwedeng pabayaan yung mga pilgrims na nagpupunta dito. Kung sila ay dadayo, mangyaring sila ay ating patuloyin, katulad ng pagpapatuloy ni Santa Marta kay Jesus sa kanyang tahanan. I think that's the number one purpose of the dambana ni Santa Marta. Ang magpatuloy ng deboto, katulad ng pagpapatuloy ni Santa Marta kay Jesus sa kanyang tahanan. Ang pagiging isang pangdiyosesenong dambana, ang kumbaga in a capsulized way, mauunawaan natin dito na tayo dapat yung sentro ng debosyon. Halimbawa, tayo ay diocesan shrine ni Santa Marta. Dito sa diocese, ang debosyon o sentro ng debosyon kay Santa Marta ay dito dapat manggagaling sa atin. No? Tayo yung propagator ng ating debosyon. Kaya nga, ang kailangan din po natin dito, bago natin maipalaghanap ang debosyon, ay dapat ay maituwid din ang ating debosyon kung ito man ay mayroong pagkukulang o pagkakamali. Higit sa lahat, ang pagiging isang diocesan shrine, aside sa debosyon, mahalagang aspeto ito, ay yung pagkakaloob, pagbibigay ng social services. No? At ito po ay bahagi po ng tinatawag po nating pastoral commitment. So, ang isang diocesan shrine, part po ng kanyang commitment ay tunay na maglingkod. No? Mayroon tayong napakagandang huwaran, si Santa Marta, nagpakain. No? So, marahil ito rin po yung ating laging nais na gawin na makapaglingkod, higit sa lahat sa mga walang-wala at tunay na dukhang-dukha. Pero more than doon sa pagkaing pisikal, meron din po tayong mga ginagawa na kung saan bahagi po ng ating social services. Ito po ay ang ating clinic, no? Bagaman ito ay kasama na rito si San Roque, kasi talagang ito ay klinika ng parokya. Ganun din yung ating pong mga scholars. Sabi nga natin, we don't only give them fish, but we teach them how to fish. So, ano pa ba ang ginagawa ng isang diocesan shrine aside po sa pagpapalaganap ng debosyon, social services? Bahagi rin po ng ating ginagawa ay yung to profess at the same time to spread the gospel message. Ito po ay very generic, no? Lahat po ng parokya
lahat ng simbahan, lahat ng pamayanang eklesyal ay tinatawagan dito. So much more tayo bilang shrine. Kaya nga po part na rin po ng ating pong misyon is indeed kailangan po nating salain or the purification of our faith, the purification of our devotions. Marahil dito sa ating pong bayan sa Pateros, marami po tayong gagawin. And patuloy tayong magsusumikap ng pananampalataya, ang Kristyanismo ay patuloy po nating paigtingin. Ngayon, sa 15 taong pagkakatatag ng simbahan bilang dambanang pangdiocesis, patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga debotong namamanata sa patrona. Ito ay dahil sa bukas palad na pagtanggap ng simbahan. Ito ay dambanang kumakalinga, dambanang bukas para sa lahat dahil alinsunod sa buhay Kristiyano ni Santa Marta, walang pasubali siyang tumanggap at nagpatuloy sa mga kumakatok sa kanyang tahanan. At bilang mga nananahan sa kanyang dambana, tayong mga deboto ay marapat lamang na isabuhay, ipagpatuloy at ipamahagi sa iba ang kabanalang sinimulan ni Santa Marta, ang patuloy na kumalinga.